I didn't know, I'm sorry. Oo. Hindi ko alam. Mga kapinoy kaalaman, humanda kayo dahil ang kwentong hatid ko ngayon ay punong-puno ng emosyon, sikreto at katotohanan na matagal nang itinago. Sa showbiz, mabilis kumalat ang balita. Isang larawan, isang maliit na comment o kahit isang simpleng usap-usapan agad nagiging viral at pinag-uusapan ng marami. Sa mundong puno ng mata at opinyon, kahit tahimik lang ang isang artista, agad nabubuo ng kwento ang publiko. Ngayon isang pangalan ang muling nag-viral at pinag-uusapan, si AJ Raval. Matagal na siyang nanahimik at sa bawat kanyang katahimikan, lumalaki ang haka-haka tungkol sa kanyang buhay. Ngunit nitong mga nakaraang araw, isang mahabang interview ang nagbukas ng kanyang kwento. At dito kumalat ang balitang may 5 anak na raw siya. Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike muna ang video na ito. Isang simpleng click lang, pero malaking tulong yan sa aming mga content creators para makagawa pa ng mga kwentong gaya nito. Maraming salamat po. Isang balitang nagdulot ng gulat at maraming tanong. Ngunit ano nga ba ang totoo? Totoo ba ang sinasabi ng publiko o may maling intindi lang sa kanyang sinabi? Makikita si AJ na humaharap sa kamera, may halong kaba at ngiti. Ipinahayag niya na ito ang unang pagkakataon na pinayagan niyang magbukas ng ganito kalawig. Dati, madalas siyang iniimbitahan sa interviews pero palagi siyang natatakot, pakiramdam niya hindi pa niya kaya. Ngayon tila nagkaroon siya ng lakas ng loob na ibahagi ang ilang bahagi ng buhay niya na matagal niyang itinago. Alam niyo, sabi ni AJ, bata pa ako nang dumating ang malalakas na bashing. Araw-araw may sinasabi tungkol sa akin na masakit at hindi totoo. Minsan, gusto ko na lang tumakbo at mawala sa mata ng publiko. Bukas ang kanyang puso sa pag-uusap tungkol sa pamilya. Ipinakilala niya ang tunay nilang pangalan at ibinahagi na kasama niya ang tatay niya sa araw-araw. Sabi niya, matagal na siyang suportado ng tatay sa lahat ng ginagawa niya. Lumaki siya sa tahimik na lugar, malayo sa maraming tao kaya hindi siya sanay sa biglaang atensyon at opinyon ng publiko. Ang tahimik kong buhay, sabi ni AJ, ang nagbigay sa akin ng lakas noon. Pero kapag biglang sumabog ang opinyon ng lahat tungkol sa iyo, mahirap makahanap ng katahimikan. Dito nagsimulang kumalat ang haka-haka online. Sa bawat pahinga at katahimikan niya sa interview, may ilan na agad nag-assume. May nagkomento na baka may tinatago siya. Hanggang sa umabot sa puntong may ilan na nagsabi na may 5 anak na raw siya. Wala namang basehan ang sabi nila. Pero dahil sa bilis ng social media, kumalat ito na parang totoo. Ngunit kung titingnan natin ang mismong sinabi ni AJ, malinaw ang dahilan ng kanyang pagkawala sa harap ng publiko. Ayon sa kanya, bata pa siya noong dumating ang malalakas na bashing, mga masasakit na salita, maling paratang at araw-araw na panghuhusga. Hindi niya kinaya ang bigat ng mga ito, kaya mas pinili niyang magpahinga at lumayo. Hindi ito dahil may 5 anak, kundi dahil kailangan niyang iligtas ang sarili mula sa labis na pag-atake. Masakit, sabi ni AJ, pero kailangan ko ring isipin ang sarili ko. Minsan, mas mabuti pang magpahinga at maglaan ng panahon para sa sarili kaysa tuloy-tuloy na masaktan. Ibinahagi rin niya kung paano bumalik sa tahimik na lugar na kinalakihan niya, ang Florida Blanca. Dito niya muling naramdaman ang kapayapaan, natutunan huminga muli at makahanap ng katahimikan. Dito rin niya naramdaman ang suporta ng pamilya at ng mga malalapit sa kanya. Narito ako ngayon, sabi ni AJ, dahil natutunan kong mahalin ang sarili ko ulit at intindihin ang sariling damdamin. Nabanggit din niya ang bigat ng mga maling paratang na natanggap niya. Maraming accusations ang walang basehan at karamihan ay hindi malinaw ang pinagmulan. Ngunit may ilan ring tumayo para ipagtanggol siya. Nang tanungin siya kung ano ang naramdaman niya nung may nagtatanggol sa kanya, sinabi niyang labis siyang nagpapasalamat dahil may mga tao talagang nakakaintindi ng totoong kwento at pinapakita ang suporta. Ibinahagi rin niya kung paano siya inaalagaan ng tatay niya. Tahimik lang ang tatay pero ramdam niya ang pagmamahal, lalo na kapag niyayakap siya pag-uwi sa bahay. Simpleng kilos lang pero sapat na para bigyan siya ng lakas. Habang tumatagal ang usapan, lumabas ang kabuang personalidad ni AJ. Sa mata ng publiko matapang siya, ngunit sa harap ng kamera, isang tahimik, kalmado at natural na AJ ang makikita.
Ipinakita niya ang kabataan at pagiging mahiyain sa likod ng lakas at ngiti na nakikita ng lahat. Nakakatawa, sabi niya, na akala ng iba matapang ako at kayang harapin ng lahat. Pero sa totoo lang, natatakot din ako, natatakot sa maling haka-haka at opinyon ng iba. Ikinuwento rin niya ang kanyang kabataan. Paano siya lumaki sa tahimik na lugar, malayo sa showbiz, at kung paano siya natutong magtiwala sa sarili. Ayon kay AJ, minsan simple lang ang pangarap mo, pero kapag dumating ang mundo ng opinyon at kritisismo, kailangan mong alamin kung sino ka talaga. Nabanggit niya rin kung paano siya natutong mag-isa sa oras ng lungkot at bashing. Kapag walang nakatingin, sabi niya, doon ko naramdaman ang bigat ng bawat salita ng tao. Pero doon ko rin natutunan na mahalin ang sarili ko at pahalagahan ang bawat sandali kasama ang pamilya. Hindi rin nawala ang usapin tungkol sa love story niya kay Aljur. Ikinuwento niya na sa pelikula, magkapatid ang role nila sa set. Palagi siyang nagugulat kung bakit may bulaklak sa gamit niya. Akala niya galing ito sa fans. Ngunit sa huling araw, kumatok si Aljur sa kwarto at nagbigay ng isang rosas. Simula ng lahat. Hindi ko agad naisip na may gusto siya sa akin, sabi ni AJ. Basta ramdam ko lang na may respeto siya sa akin at sa pamilya ko. Unti-unti, dun ko naramdaman na espesyal siya. Ibinahagi rin niya ang mga simpleng moments na nagpatibay sa kanilang relasyon, mga pagbisita sa pamilya, simpleng pag-uusap, at kung paano naging natural ang lahat sa kanila. At dito unang lumitaw ang issue ng anak. Nang live na tanungin siya kung may 2 anak sila ni Aljur, nagulat ang lahat ng sinabi niyang 5 pala. Totoo ba na kayo ni Aljur ay may 2 mga anak na? Actually, Tito Boy, 5 na po. 5? Yes. Oh. Ngunit kaakibat nito ay ang kabuuang konteksto ng kanyang personal na buhay at pakikibaka. Hindi simpleng pagpapahayag ng katotohanan tungkol sa pamilya. Sa bawat sagot, ramdam ng audience ang bigat sa likod ng kamera. Kahit sa mabilis na tanong at sagot, ramdam ang totoong damdamin. Sa simpleng paraan ng pagpapahayag, nakita ng lahat na tao si AJ, hindi nagtatago sa likod ng imahe. Nang tanungin siya tungkol sa pagiging anak at pagiging nanay, malinaw siyang sumagot. Mas mahirap daw maging anak, isang simpleng sagot pero puno ng emosyon. Ramdam ng audience na may pinagdadaanan siya sa bawat salita. Sa pag-usap tungkol sa anak, natural niyang sinabi na napapangiti siya tuwing nakikita sila. Simpleng sagot, ngunit puno ng pagmamahal. Malinaw na pamilya ang pinakamahalaga sa kanya. Ang pinakamatinding bahagi ng interview ay nang tanungin siya kung ano ang nais niyang sabihin sa kanyang mga anak balang araw kapag napanood nila ang episode. Wala siyang malabo o komplikadong sagot. Gusto niyang lumaki sila na mabubuting tao, may malayang buhay at may pusong matatag. Habang sinasabi ito, halata ang bigat at tapang sa mukha niya. Para bang ito mismo ang dahilan kung bakit nagbukas siya sa publiko. Hindi lamang para sa sarili niya, kundi para sa kanyang pamilya, para sa mga anak niya, at para sa kapayapaan ng kanyang puso. Sa pagtatapos, makikita ang pagbabago sa aura ni AJ. Kahit pagod at napagod sa dami ng emosyon, ramdam ang gaan sa loob niya. Habang nagpapasalamat siya, ramdam ng lahat na handa na siyang magsimula ulit. May mas malinaw na isip at mas matatag na puso. Kayo naman, kapag may mabigat kayong tinatago o pinipigilan sa isipan, naiisip niyo rin ba na mas gumagaan ang pakiramdam kapag nasabi ninyo ang totoo? I-share niyo ang sagot sa comment section sa ibaba at huwag kalimutang i-like at i-subscribe para sa mas marami pang updates tulad nito. At diyan nagtatapos ang kwento ni AJ Raval sa araw na iyon. Isang kwento ng tapang, pasensya at pagmamahal sa pamilya. Isang paalala sa atin lahat na kahit gaano man kabigat ang pinagdadaanan, may liwanag pa rin sa dulo ng bawat laban. Tandaan ka, Pinoy kaalaman, hindi sukatan. Nang halaga ng tao ang tsismis o opinyon ng iba, ang tunay na sukatan ay ang puso, ang determinasyon, at kung paano natin minamahal ang sarili at ang ating pamilya. Kaya sa bawat isa sa atin, huwag matakot magsabi ng totoo. Huwag matakot ipakita kung sino tayo sa likod ng mga mata ng mundo. Tulad ni AJ, minsan kailangan nating huminto, magpahinga, at muling bumangon ng mas matatag at mas malinaw ang isip.
Maraming salamat sa panonood at hanggang sa muli.